Indigo's POV, present time. Oras na makatanggap ako ng report sa bodyguard ni Fiang na nasa kondo siya ng ex-boyfriend niya, di ako magdadalawang isip puntahan siya. Mahigpit ang hawak ng kamay ko sa steering wheel habang nagmamaneho dahil sa inis. When I finally reached the building, I parked hastily, barely registering the sound of the screeching tires. I jumped out of the car at malakas kong sinarado ang pinto. Kumakabog ang puso ko habang tumatawid sa lobby hanggang sa elevator. Di ko na pinansin ang pagsulyap ng receptionist sa akin. Alam ko naman na kung saan pupuntahan si Fiang dahil nabanggit na rin sa akin ng bodyguard ang unit ng Elias na yon. Nang makarating ako sa tapat ng pinto ng condo unit ni Elias, kaagad akong kumatok. Ilang sandali pa bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang ex-boyfriend ni Fiang. Pero ang pinagpapasalamat ko sa isip, maayos ang itsura nito at may mga suot pa. Mukhang wala pang kababalaghang nangyayari sa kanila sa loob. You again, anong kailangan mo? Tanong nito habang kunot ang noo. Marinaw na hindi nasisiyahan na makita ko nakatayo sa kanyang pintuan. Pinamulsa kong magkabilang kamay sa harapan ng pants ko. Sunod ng pagtaas ang isang kilay ko na natutunan ko kay Fiang. I'm here to pick up my fiancé. Di agad to nakasagot. Nakipagtitigan lamang to sa akin pero baka sa mukha ni Elias ang inis. Pakiramdam ko nga parang gusto niya akong sugurin at patumbahin ora mismo. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Fiang dahilan kaya't nabaling ang tingin ko sa gawing likuran ni Elias. Hindi ako si San Pedro pero nandito ako para sunduin ka. Anong akala niya? Siya lang ang may kakayahang magpaka-cold? I took a step forward para lapitan si Fiang at akain palabas pero napatigil akong bigla nang dumapo ang kamay ni Elias sa balikat ko. This is my home. I can charge you with trespassing. Anito na may nagbabadyang tinig. Napangisi ako bago nagsalita. She is my fiancé. I can charge her with kidnapping. Indigo. Kalmadong tawag sa akin ni Fiang. May pakiusap sa boses nito, bagay na ngayon ko lang narinig. Pwede naman palang maging ganito kakalmado. Bakit naman nakaraan lagi tungkol, pabalang at sarkasikong sumasagot sa akin? Please, don't make a scene here. Kailangan ko ng kapayapaan. Nagsalubong ang kilay ko dahil sa narinig. You need peace kaya ka pumunta dito. Di mo ba alam sa pagpunta mo dito, you are the one taking my peace of mind, Fiang? She looked at me, a mix of frustration and something else I couldn't quite pinpoint. The mere sight of her in another man's home, asking me for peace was enough to send a fresh wave of anger coursing through my veins. Para tong di nag-isip sa bagay na yun. Alam ni Fiang na engaged na kami at malapit ng ikasal at may lakas loob na siyang gawin ito. Mukhang mas matalino pa sa kanyang mahal kong sister-in-law na si Paula. Fiang. Bumaling sa kanya ang ex-boyfriend nito. Nakita ko ng article, kaya kahit di may paliwanag, alam kong tungkol sa lalaking to. Meron akong ideya anong nangyayari pero gusto kong malaman mo. Nandito pa rin ako and I'm not going anywhere. Hihintayin kita. Nang marinig ko ang mga katagang yon ni Elias, biglang tumaas ang init ng dugo ko. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang panggatong na itinapon sa naglalagablab na apoy sa loob ko. Wala akong nararamdaman kay Fiang pero nakakagalit pa rin. Kahit pasabing pinagkasundulang kami, totoong kasal pa rin ang kahihinat na namin. I know this is just an arranged marriage, he went on. Alam ko rin na wala kang nararamdaman sa lalaking to dahil ako ang mahal mo. Pakiramdam ko'y lalo akong nainis habang nagsasalita tong lalaking to. As if I were the third wheel in some sappy love triangle watching as he declared his undying devotion to my fiancé. So when the time comes that you're free to walk away, I promise, I'd still be here, love. Maghihintay ako. Napakayomang kamo ko dahil sa inis. Was this guy for real? Ang lakas ng loob magsalita na parang hadlang ako sa daraanan niya. Some temporary inconvenience that Fiang would eventually leave behind. Excuse me? Humakbang ako habang matalas ang boses ko para putulin ang tensyon sa paligid. Nagtama ang mga mata namin, Elias. You think you can just wait around for her like some lovesick puppy? Newsflash, pal. She's not going anywhere. Dahil kapag kinasal na kami, itatali ko niyan sa bewang ko. Mamuti-muti lang ang mata mo, pero wala nang babalik pa sa'yo. Binalingan ko si Fiang na bahagyang namumutla ang mukha at talatang nagulat sa mga sinabi ko. Pero hindi itong dapat kong pagtuunan ng tensyon ngayon. Ang ex-boyfriend itong kailangan kong gisingin sa katotohanan. Muli ko tong binalingan. You're living in a fantasy. I shot back at him, stepping closer until I was right in his face. Halos magkadikit ang mga ilong namin. Hindi isang dalaga si Fiang na naghihintay ng isang bayaning magliligtas sa kanya. Dragon nga yan kung makipag-usap sa akin eh.
And if you think I'm going to just sit back and let you play the martyr, you're wrong. Di mo lang to natakot at di ko nabakasan ng pag-aalala ang mukha nito. Dahil sa mga sinabi ko, aba, at tapang at tao, nanatili lang tong nakatutok ang tingin sa akin. Isang maliit at kumpiyansang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi nito. We'll see about that, Mr. Indigo. Anito sa akin, his voice steady. The question is, Indigo, sigurado ka bang masaya si Fiang sa'yo because from where I'm standing, it doesn't look like it. That was it. I felt my control snap like a rubber band stretched too far. First time na may nakapagpainit ng dugo ko, ganun pa man. Hindi ko yun pinahalata at mabilis na lang tong nilagpasan para higitin ang kamay ni Fiang. Let us go, my dearest fiancé. You're coming with me sa ayaw sa gusto na ex mo. Giniya ko si Fiang palabas ng kondo ni Elias. Mahigpit ang pagkakahawa ko sa braso nito habang tinatahak namin ang sasakyan ko. Pero ang mga hakbang niya ay halatang pilit lang dahil nagpapatianad lang siya sa paghila ko sa kanya. Nang marating namin ang sasakyan, binitawan kong kamay ni Fiang at hinarap ito. Nagsalubong ang mga kilay ko, demanding answers without saying a word. She knew exactly what I was asking, what's she doing here? Pero sa halip sagutin ang magpagtanong kong tingin, buntong hininga lang ginanti nito sa akin. Bagyang bumagsak ang balikat nito bago nag-iwas ang tingin sa akin. She rolled her eyes at me, dismissing my silent interrogation like it was the last thing she cared about. Naiirita ako kung paano tong manatiling walang pakialam, masungit, even when caught red-handed. Anong sinabi ko sa'yo noon kapag nalaman kong nakikipagkita ka ulit sa ex mo? Tanong ko and my tone sharpened, reminding her of my warning. Sinabi mong aatras ka sa kasal. Walang alinlangan itong sagot. Nalingon niya ulit ako. But I don't care anymore, Indigo. Pakasalan mo man ako hindi, wala akong pakialam. Bumagsak man ang konsini mo, wala rin akong pakialam. Naalis ng pagkakakunot ng noo ko dahil seryoso si Fiang sa sinabi niyang yon. Kaya ka nagpunta dito sa ex mo? Tinitigan ko to at pakiramdam ko, nag-igting ang mga ngipin ko sa frustration. The audacity of her, the way she stood there, calm and unbothered like she had nothing left to lose. Pumunta ako rito dahil wala ako ibang malapitan. Inis nitong ganti sa akin. Anong wala? Ano ko? I'm your fiancé and in 2 weeks we're getting married. She rolled her eyes, clearly unimpressed. Fiancé in name only, Indigo. Sa tingin mo ba tatakbo ko sa'yo kapag may kailangan ako? Yes, exactly. You should. Tumaas na rin ang boses ko sa inis. 2 weeks, Fiang. 2 weeks and we're supposed to be married. Sanayin mong sarili mong magigmalapit sa akin. Paano pagkasal na tayo at nakatira sa isang bahay? Ganyan pa rin bang magiging kilos mo? Ex mo pa rin ang tatakbuhan mo kapag... What? Gulat nitong tanong. Confusion flashing in her eyes like she just heard something unexpected. We're going to live in the same house? Where? Pinagmasdan ko mabuti ang reaksyon niya at ang paraan ng pag-awang ng labi niya sa pagkataranta. Parang ang gandang hagka ng labi nito. She seemed genuinely caught off guard, almost like she hadn't considered the reality of us living under the same roof. Bumuntong hininga ko. Sa Villases Park sana pero nagbago ng isip ko. I started keeping my voice serious. Mas gusto kong magpagawa ng bahay para akong masusunod sa gusto kong design. Hello Kitty, dugtong ko pa. Pero biro ko lamang yon. She rolled her eyes so hard. I thought they might get stuck on the back of her head. I couldn't help the small grin tugging at my lips before I straightened up again para magpaka-seryosong muli. I'll have a 3-story house built for you, Fiang. Complete with elevator. Ano, choosy ka pa? Mas gugustuhin mo pa rin ba dito sa kondo ng ex mo? Mabilis tong kumarap na para bang sinusubukan iproseso ang mga sinabi ko. Ibig sabihin, talagang magsasama tayo bilang mag-asawa? Akala ko ba arranged marriage lang? Wala na ba nabanggit sa akin na magsasama tayo sa isang bubong? Tumango ako. Paano mababanggit sa'yo? Eh hindi ka naman nagpapakita sa amin eh. Ang dalang mong sumulpot sa bahay kung di ka pa imbitahan, di ka pa namin makikita. Ako lang nakakausap ni Momila about sa magiging sitwasyon natin na dapat sana tayong dalawa. At bakit ba nagtataka kang magkasama tayo sa isang bubong? We're going to be husband and wife, kaya natural lang yun. Nanatiling tahimik ang dalaga. But I never agreed to that. Bulong pa nito na parang sa sarili lang sinasabi. Aba, mas hindi naman ako papayag na hindi tayo magsasama kapag kakasal na tayo. Paano pangangailangan ko bilang lalaki na ikaw lang makakapag-fulfill? Agad namilog ang mata ni Fiang. Sa gulat, kaya't natampal ko ang bibig ko. Dahil di ko rin inasahang masasabi ko yon. Minsan, kainis din ang pagiging walang preno ng bibig ko eh. I tried to cover it up with a cough, pretending like I did not just blurt that out, but the damage was done.
Namumulan na ngayon ang pisngi nito, and I wasn't sure if it was from anger or embarrassment or maybe a bit of both. Halika, sumama ka sa akin. Inabot ko ang kamay nito para akayin sa kabilang side ng sasakyan, pero agad binawi ang kamay niya. San mo ko dadalhin? Taas kilay nitong tanong. Dumating na yung mga invitation sa kasal natin. Ayaw mo man lang bang tingnan? Para kung nakawaki ka pala sa picture, pati wedding gown mo hindi ba pa naisusukat? Kapag hindi mo na-fit at di kumasya sa'yo ng araw ng kasal natin, magsuot ka na lang ng sako. Ani ako rito. Ba't ba kampanteng-kampante ka na papayag akong makasal sa'yo? Dahil gwapo ako at yummy. Ang ganitong mukha na tulad sa akin hindi dapat tinatanggihan, ay do dapat kaagad. Matinding irap ang pinukol sa akin ni Fiang. This is the first time I've met someone who's so unbelievably full of himself. Kakaibang yabang mo, Indigo Azuma. I chuckled. Get used to it, my dearest Fiancé, because you're in for a lifetime of this. Huwag ka munang umasa, Mr. Mahangin, dahil pwedeng-pwede pang magbagong isip ko anumang oras or sa mga susunod na araw. Tandaan mo, may 2 linggo pang natitira. Napangisi ako. Yes, Fiang. I'm aware it's still 2 weeks away. In case you didn't know, nagka-countdown ako, exactly 15 days, and after that, I can finally have you in my bed. I teased, enjoying the shift in her expression. Namilog ang mata nito at halatang gulat sa sinabi ko pero hindi pa ako tapos. I leaned in a little closer, lowering my voice just enough to make sure she could hear the playful challenge in it. And soon enough, I added, sunod ng pagbaba ng tingin sa mapula nitong labi. Matitikman ko na yung maganda mong labi. Namula ang magkabilang nitong pisngi at bumakas doon ang pagkairita. She looked ready to snap back pero biglang nag-beep ang cellphone nito kaya yun agad ang pinagtuunan nito ng atensyon. Hindi ko alam kung sino nag-text dito pero seryosong mukha niya habang nakatitig sa screen. Makalipas ng ilang sandali, nagbago ang ekspresyon nito. Nabakas ko sa mukha niyang determinasyon. When she looked up at me, may pag-aalinlangan niya akong tinanong. Gusto mo ba akong samahan muna sa bahay bago ko pumayag na magsukat ng wedding gown? Napangiti agad ako. Sure, my dearest Fiancé. Sino ba ako para tumanggi? Basta ikaw nanginginig pa. Sa kabilang banda. Nakahinto na ang sasakyan ko sa harap ng bahay nila. Pero pareho kaming hindi pa rin bumababa. Tiningnan ko si Fiang na bahagyang nakayoko at parang malayong iniisip. There was a tension around her that hadn't been there before. Fiang? It took a moment but finally she seemed to snap back to reality, blinking as if shaking herself awake. Nandito na tayo, I reminded her. Sa bahay niyo? Napatingin ako sa kanya sabay sulyap sa bahay nila na parang hindi pa to handang harapin ano man naghihintay sa loob. Kitang-kita kong pag-aanilangan sa mukha niya the way her lips pressed together. The deep breath she took as if she was gearing up for something difficult. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito bago buksan ang pinto ng sasakyan. Sinabayan ko rin siya agad sa pagbaba at sabay kaming humakbang papasok sa loob na nakabukas na para sa amin. Pagdating sa tapat ng main door, lalo kong naramdaman ang pagiging tense ni Fiang at di ko alam kung bakit. Sa hindi ko malamang dahilan, inabot ko ang kamay nito at pinagsalikop ang aming kamay. Bahagya ko rin hinigpitan ng pagkakahawak para malaman nito na hindi ito nag-iisa. Nagulat ako sa sariling aksyon pero tamang pakiramdam ko kahit papano. Pagpasok namin sa loob, sinilubong agad kami ng madrasta nitong kabababa lamang sa hagdan. Fiang! Tawag nito sa dalaga at saglit lang akong tinapunan ng tingin. Bahagyang nitian. Gusto kong makausap ng daddy mo. Naroon siya sa opisina niya. Agad na umiling si Fiang. I'm not speaking to him until my lawyer gets here. Kumunot ang noo ko at nalilitong sumulyap sa dalaga. Pero nanatili ang tingin nito sa kanyang madrasta. My lawyer will be here in just 3 minutes. Di ko maintindihan ang nangyayari kung bakit kailangan ni Fiang ang lawyer niya. Pero may tensyon akong nararamdaman sa pagitan ng madrasta niya. Her stepmother's expression was sharp, almost challenging, while Fiang stared back defiantly. Parang wala ni isa man ang kanila ang gustong magpatalo. Sakto 1 oras ang lumipas bago bumaba si Fiang ng hagdan kasama ng abogado nito. Agad akong tumayo mula sa kinaupuan na sofa at sinilubong sila. Nakabuntot din ang madrasta ni Fiang sa akin na siyang kasama ko sa living room habang naghihintay kami. Let's go, Indigo. Ani Fiang paglapit ko. Diretsong lakad palabas ng bahay nila at di man lang tinapunan ng tingin o nagpaalam sa madrasta niya. Only her lawyer bothered to give a polite nod before also heading out. Dumiretso kami ni Fiang sa sasakyan ko. Nga pala, I'd already arranged for her car which she left at her ex-condo.
To be retrieved by my assistant earlier. Since Fiang still had the keys, I had it towed to Azuma Entertainment. Dadaanan lang to doon mamaya dahil may mga kailangan pa kaming asikasuhin, tulad ng pag-fit nito ng wedding gown. I glanced at Elise, walking quietly beside me. She looked tired but there was a determined expression on her face. Tahimik kaming pumasok sa loob ng sasakyan. Hindi ko na to pinagbuksan ng pinto dahil ito nang kusa nagbukas noon at sa itsura niya ay para bang hindi na nito kailangan ng tulong. Nang akmang aandar na ako, bigla to nagsalita. Well, I guess you won. I will marry you. Bakit? Di ba pinag-usapan ninyo ng daddy mo at ng abogado mo kanina? Yes, anito. What did he say? May in-offer siya sa akin, hindi ko kayang tanggihan. Ano? Secret. Bali wala nitong sagot.